Kapag sinuot mo raw ang damit ng aswang, makukuha mo ang taglay nitong lakas. Hindi iyon biro sa amin. May mga bahay na maaga magsara ng bintana, may mga nanay na naglalagay ng bawang sa pintuan, at may mga matatanda na tahimik kapag nababanggit ang pangalan ng isang tao na pinaghihinalaang iba ang ugali tuwing gabi. Hindi ako naniniwala noon. Hindi totoo yan. Gawa-gawa nyo lang yan. Para sa akin, gawa-gawa lang iyon para takutin ang mga bata. Hanggang sa natagpuan ko ang damit. Namatay ang lola ko noong nakaraang taon. Siya ang pinakamatandang nakatira sa lumang bahay namin na gawa sa kahoy. Pagkatapos ng libing, ako ang inutusan ni Mama na mag-ayos ng mga lumang gamit sa silong. Mainit noon at maalikabok at amoy kahoy na basa ang paligid. Habang nagbubukas ako ng isang lumang baul na may kalawang ang kandado, may nakita akong itim na balabal sa pinakailalim. Makapalang tela at parang hindi pa naluluma kahit halatang matagal na iyon. Nang hawakan ko, malamig ang pakiramdam kahit tirik ang araw. May biglang pumasok sa isip ko ang kwento ng mga kapitbahay namin. Sinasabi nila na ang lola ko raw ay iba noong kabataan niya. Tahimik siya tuwing gabi at bihirang makitang natutulog. May mga alagang manok daw na bigla na lang nawawala noon sa baryo. Napailing ako. Ayoko maniwala. Pero may kung anong nagtulak sa akin na isuot ang balabal. Noong una, wala naman akong naramdaman. Natawa pa nga ako sa sarili ko habang nakaharap sa salamin sa kwarto. Para lang akong batang naglalaro ng costume. Pagdating ng gabi, doon nagsimula ang pagbabago. Habang nakahiga ako, napansin ko na parang mas malinaw ang bawat tunog sa labas. Naririnig ko ang pagaspas ng dahon sa malayong puno. Naririnig ko ang paglakad ng aso sa kabilang bahay. Kahit ang mahinang pag-ubo ng kapitbahay ay parang katabi ko lang. Akala ko, nag-i-imagine lang ako. Pero kinabukasan, habang naglalakad ako sa palengke, naamoy ko ang hilaw na karne mula sa isang stall kahit ilang pwesto pa ang layo ko. Parang hinahatak ako ng amoy. Hindi iyon normal sa akin. Mas lumakas din ang katawan ko. Kayang-kaya akong buhatin ng sako ng bigas na dati ay pinaghihirapan ko. Hindi ako agad napapagod kahit maghapon akong naglinis. Sa una, natuwa pa ako. Pakiramdam ko, may kakaiba akong lakas na hindi kayang ipaliwanag. Pero may kasunod pala iyon. Tuwing gabi, nagiging iba ang pakiramdam ko. Mas nagiging irritable ako. Naiinis ako sa maliit na ingay. At may gutom na hindi ko maipaliwanag. Kahit busog ako, parang may kulang. Isang gabi, hindi ko napigilan ang sarili ko. Isinuot ko ulit ang balabal at lumabas ako ng bahay nang hindi nagpapaalam. Tahimik ang kalsada at maliwanag ang buwan. Pakiramdam ko kaya kong tumakbo ng napakabilis. At tumakbo nga ako. Hindi ko alam kung gaano kalayo ang narating ko. Ang alam ko lang, parang hindi ako napapagod. Para akong may kasamang humihinga sa likod ko. May malamig na hangin na nakadikit sa batok ko. Pagdaan ko sa likod ng bahay ng kapitbahay namin, may narinig akong iyak ng sanggol. Bigla akong natigilan. Hindi ko maintindihan kung bakit parang mas malinaw ang tibok ng puso ko kaysa sa iyak. Doon ako natakot sa sarili ko. May pumasok na kakaibang pagnanasa sa isip ko. Isang madilim na ideya na hindi ko kilala bilang bahagi ng pagkatao ko. Para bang may boses na bumubulong na subukan ko lang, na wala namang makakaalam. Napaatrasa ako, tinanggal ko agad ang balabal at itinapon iyon sa lupa. Nanginginig ang mga kamay ko habang pilit kong hinahabol ang normal kong paghinga. Umuwi ako nang nagmamadali at isinara ang pinto. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin at halos hindi ko makilala ang mga mata. Parang mas matalim ang tingin ko. Mas mabigat ang aura ko. Kinabukasan, kinausap ko si Mama. Hindi ko sinabi ang lahat, pero tinanong ko siya tungkol kay Lola. Tahimik siya sandali bago siya umupo sa harap ko. Sinabi niya na may mga bagay daw na hindi dapat pinapakialaman.
May mga lumang gamit na dapat hinahayaan na lang sa nakaraan. Inamin niya na may mga tsismis noon tungkol kay Lola, pero pinili nilang manahimik para maprotektahan ang pamilya. Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin kahit hindi niya direktang inamin ang lahat. Bumaba ako sa silong at kinuha ang balabal. Hindi ko na ito sinuot. Sa halip, nagsindi ako ng apoy sa likod ng bahay at doon ko ito isinunog. Habang unti-unting nilalamon ng apoy ang tela, may narinig akong mahinang tunog na parang buntong hininga. Hindi ako sigurado kung guni-guni ko lang iyon. Pagkatapos noon, unti-unting nawala ang kakaibang lakas na nararamdaman ko. Bumalik ang normal kong pang-amoy, normal kong pagod, at normal kong gutom. Pero may naiwan sa akin na takot at aral. Natutunan ko na hindi lahat ng kapangyarihan ay dapat hangarin. May mga lakas na may kasamang bigat na hindi mo kayang dalhin. Akala ko, noon, masarap ang pakiramdam na mas malakas ka kaysa sa iba. Pero mas mahalaga pa rin ang malinaw ang konsensya at tahimik ang tulog sa gabi. Pinili kong manatiling ordinaryo kaysa maging malakas na may kasamang dilim. At sa tuwing may makikita akong lumang gamit sa bahay na may kakaibang pakiramdam, hindi ko na ito basta hinahawakan. Dahil minsan, ang tunay na tapang ay ang umiwas sa tukso, hindi ang subukang kontrolin ito.